Grabe, sobrang saya ng experience namin kahapon at kahit nga ako, hindi rin talaga ako makapaniwala na ma-experience ko to kasama yung buong pamilya ko. Pumunta nga kami dito sa Mayukis Farm sa may Tagaytay to advance the celebration of Mother's Day. Sa mga nagtatanong kung magkano po yung kanilang entrance fee para sa basic farm tour ay 450 para sa adult at 350 naman para sa kids. Pero 3,400 nga itong binayaran namin dahil yung inavail ko is yung animal encounter na 900 per adult at 800 naman per kid. Pero meron din sila dito yung animal encounter na meron na ring hydroponic harvest is 1,100 naman per adult at 1,000 per kid. Para sa akin lang to medyo pricey talaga yung entrance nila pero aware na ako kasi napanood ko nga to sa Black App pero sobrang sulit talaga ng experience namin dito. Dito ngayong una namin pinuntahan yung kanilang pond na maraming koi fish na malalaki at saka pagi. Then next naman itong aviary na napakaraming ang ibon. Nung una medyo natatakot kaming pumasok kasi baka mamaya biglang lumipad at tukain nga kami pero sabi niya safe naman daw dahil trained lahat ng kanilang ibon dito. Hindi pa siyang ipet. Mukha lang po siya nakakatakot pero siya po yung pinakamabait sa aming mga birds. Parang dito ata kami pinaka nagtagal kasi tuwan-tuwa talaga yung mga anak ko dito. Lalong-lalo na yung bunso ko. Halos ayaw nang umalis dito. Sa animal encounter nga pala, bukod sa may encounter nyo na yung mga animals, pwede nyo pa silang pakainin. Yun nga lang talaga, mahilig sila sa accessories like necklace. Kung meron kayong salamin, tinutuka-tuka nila. Pero hindi naman masakit kasi hindi naman lalapat sa skin nyo. Maganda pa rito yung tour guide. Talagang i-explain sa inyo. Katulad na nga lang nitong ibon na napakamahal daw nga nito. Bukod pa dyan, sila na rin mismo yung mag-i-insist kung gusto nyong magpa-picture. Ang tatalino pa nga ng mga ibon na to, ang pagkain nila yung sunflower seed at binabalatan talaga nila yan bago kainin. After that, yung next destination naman namin dito, yung pinakasikat nila na capybara. Hindi naman kasi lahat ng merong zoo o di kaya farm meron ngang capybara at dito talaga sila sumikat sa capybara. Dito nga pinakatuwan-tuwa yung panganay ko dahil kung alam nyo lang, sobrang love na love niya talaga yung capybara. Halos lahat nga ng gamit niya ngayong pasukan, puro capybara, mapabag, notebook at lahat nga. Mababait naman sila kaso nga lang pag hinawakan mo pwede nga silang umalis kaya nagpa-picture lang kami sa gilid. Eto naman yung kanilang owl na nakapikit nga yung kabilang mata, yung kabila naman hindi. At eto naman yung kanilang monkey na medyo matakaw nga daw at sunflower seed nga rin yung binigay namin sa kanya at nagulat nga ako dito kasi bigla niya akong hinawakan sa braso. Yun pala, mahilig din pala siya sa accessories at nakita niya nga yung sing-sing ko. Mabait nga to at sabi nga sa amin baby pangaro to at pwede nga hawak-hawakan at hindi naman matulis yung kanyang kuko. Bukod dyan, marami pa nga ditong iba't ibang uri ng pato. Pato nga ba yan? Tapos eto, mga ibon naman na baby pa rin. Hindi ko nga akalain na baby pa pala to kasi nga medyo malaki na siya. Gustong-gusto nga nagpapahawak kay Lasena at eto, marami pa ring pato. Pato nga ba to o itik? Hindi ko sure. At eto naman yung mga ibon pang iba. After doon, dito naman kami sa mga reptiles. Meron nga ritong mga iguana at saka mga ahas. Meron pa nga sila ditong snapping turtle na pag nakagat ka sa kamay possible na maputol. Sayang nga hindi sa amin pina-encounter yung mga ahas kasi nga tulad nito pinapa-encounter naman siya kaso nga lang tuwing may field trip lang daw. Pero mga non-venomous naman tong mga snakes nila dito. Meron pa nga sila dito mga dogs sa Siberian Husky and after nga that dumiretso naman kami dito. Sa Savannah area kung nasan nga yung zebra, ostrich, mga sheep, pati na nga rin yung donkey. Sa paglalakad nga laging manguna-nguna yung mga bata dahil tuwan-tuwa nga dito sa loob ng farm. At nasabi ko nga sa inyo nakasama na rin yung pag-feed sa mga animals kaya ito pinakain din namin yung zebra. Iba nga ang ine-expect ko ng color ng zebra dahil black and white nga. Kaso nga lang naging brown lang to gawa daw sa putik. Mahilig daw kasi sila sa mga putik-putik lalo na nga minsan maulan dito ngayon. Umaalis na nga rin daw pala yung zebra pagka wala na nga pagkain kaya ito pumasok na rin kami dito sa loob. Akala ko nga nung una pwedeng sakyan itong donkey pero dati nga daw pinasasakyan nila to kaso nga lang medyo may edad ng araw kaya hindi na. May times daw kasi na nagiging aggressive daw to pagka merong sakay. Nako kami takot na takot nga dito sa ostrich pero itong bunso ko tuwan-tuwa dito at sinundan na nga. Kaya ito medyo napalayo na nga siya. Buti may ostrich pa dito na malapit lang sa tabi namin. Sabi niya kasi ang soft nga daw ng feathers kahit yung hinawakan ko ang soft nga. Meron nga rin pala sila ditong mga pigs and chicken at yung chicken nga nila dito. Ito daw yung ginagamit na chicken sa ibang bansa pang KFC. Yun po yung beak niya, kaya po niya basagin o butasin yung skull ng tao sa sobrang tigas.
Yung kasuwari po, kinukonsider po siya living dinosaur. Meron nga rin sila ditong alpaka, pero yung tanging bunso ko nga lang yung nakalapit kasi nga daw nandudurato at medyo mabaho nga raw yung dura nun. Eto nga mga bunny nila, mga ordinary na lang daw to dahil yung mga breed nga is nagka-deads na dahil nagkasakit nga daw at nagkandahawa-hawa. Doon pa naman pinaka-excited yung anak ko, pero di bale, meron pa naman sila mga bunny dito kasi yun nga yung napanood namin sa Black App. Meron nga rin sila ditong parang maliit na museum na pagmamayari nga raw nung may-ari nitong Yuki's Farm. Mahilig nga daw yung mga kolekta ng mga antique at yung mga nandito nga bawal ng hawakan dahil medyo mahal na daw yung mga price nito. Kaya naman iniingatan nila na hindi nga masira o mabasag. Meron nga rin silang maliit na chapel dito dahil yun na pangasawa nga daw nung may-ari nito Filipina na Catholic. At pagkatapos nga namin dito, eto na yung pinaka-last destination namin, yung mga tortoise. Yung kanilang mga alpaca tortoise at bawat shell nga nito may nakalagay na rin kung ano yung mga pangalan nila. Sobrang saya talaga ng experience namin dito at tingin ko uulitin pa talaga namin to. Hanggang dito na nga lang pala yung mga tour guide pero pwede naman ulit umikot. Yun nga lang hindi na ulit makakapasok sa mga merong cages. Kaya kung pupunta kayo dito, sulitin nyo na yung bawat punta nyo sa merong mga cages kasi nga hindi na rin kayo makakabalik doon once na natapos na yung tour guide nyo. Meron nga pala sila ditong food court at pwede nga kayo dong magpahinga at kumain. Pwede nga rin pala ditong magdala ng pagkain at hindi naman siya pinagbabawal. Pero payo ko lang kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng tubig at pagkain dahil ang mahal ng tubig dito, 50 yung Wilkins na maliit. Pwede nga palang maglaro yung mga bata dito sa playground hanggang alas 5 ng hapon dahil 5 PM nga ito nagsasara. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video. Sana nagustuhan nyo tong pagpunta namin sa Tagaytay sa Yuki's Farm.